kababayan mo, sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is March 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may wait lang, near Great Falls Resort sa may Maysan Road, Paso de Blas sa Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Exodus Elementary School sa may kami Casimiro Inares Senior sa may Santa Ana, Taytay, Rizal. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area.
bawal ang bike dyan. Grabe. Yan naman si
na po yung immigration. Wala pa ako ng data. Pero although, napaprocess doon namin mabilis. So, good. Ano na lang, Sir Eric, paalala na lang po sa mga pasahero natin, nabubuhos dyan sa NAIA, iba't ibang terminal dyan sa NAIA, ngayong Semana Santa, Sir Eric. Well, ano na po, huwag lang, alam niyo, may mga peak hours ngayon, no? Hindi naman nagbabago dahil normal naman ang pagpuso. So, maganda naman, tignan na muna niyo yung traffic mula sa bahay sa magagaling papunta sa airport. Pero sana kung nandito kayo sa airport at least 2 hours before. Kung nandito kayo sa airport, 2 hours before sila. At tignan mo na may yung mga dadali nyo, lalo na yung hand carry ninyo, yung mga bawal po. At tignan nyo maigi yung tinatawag natin sa charge ng telepono. Yes, power bank. Power bank, sorry. Power bank kasi may mga pinagbabawal po. So i-check yun. Kaya pangalawa, yung mga bawal na dali, mga may kamali sila yung mga anting-anting na bala, mga pointed items, yun na po. Sige. Tapos tignan na maigi, and then magtanong po sa airline, kaya magtanong kasi baka mamaya may last minute cancellation. Alright, maraming salamat, Sir Eric. Tawag po kami ulit sa follow-up at mga updates ng NAIA. Thank you. Wala pa naman, salamat at iniiwan po kami. Thank you. Good morning, sir. Ako po si GM Eric Ines ng Manila International Airport Authority or MIAA sa ating pagpapatuloy na bantay biyahe. Meron na nagtanong dito, totoo raw ba yung 3 buwan na brownout? Hindi po. Huwag kayo maniwala doon, yung mga nababasa ninyo sa social media. Huwag kayo magpapaniwala doon. Abay, sino mang binatanggo kung may 3 buwan na naka-brownout tayo, di bagsak ang ano natin, ekonomiya natin. Wala po yun. Fake news po yun. Malinaw na malinaw. Mga kapuso, nandiyan si Orly Trinidad at si Cathy San Gabriel. Sila ang uupo sa one-on-one walang personalan sa ngalan ni Igan at ni Connie Tizon. Samantala sa kanan naman ang aking partner si Joel Ray Zubel. Ako po si Rowena Salvacion. Maraming salamat mga kapuso. Tayo radyo ng TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo.
Samantala, yung truck na tumapit sa Arnaiz Avenue, saka ito po yan, nag-stop at Arnaiz Avenue, sumabit sa kable ng telepono. Hanggang ngayon, hindi pa rin naialis. Hindi tayo ng update mula kay Mau de la Cruz. Mau, traffic mo dyan. Mabagal nag-traffic na dito sa intersection ng Arnaiz at Davino. Hindi pa rin naalis yung na-transmit ng isang container trailer na sumabit mo sa utility line sa mga kable at telephone line sa kanto ng Davino at Arnaiz sa natin. Hindi matapos sa insidente kanina kaya madaling araw. Matay sa kaunang informasyon, wala namang naiulat na rasaw kinasaktan sa lahat ng insidente. Kasi magkakasabit ng truck sa pagilid ng isang sementong poste na kinabitan ng mga kable at telephone wires dahil na upang ang mga motorista at pedestrians na tumaraan sa lugar. Sa kabila ng delikado sitwasyon, patuloy pa rin dinaraanan ng mga sasakyan ng nasabing kalsada, bagay na ikinababahala ng mga nakasaksi dahil posibleng bumigay anumang oras ang nakatahimilid na poste at maaaring na may madamay na sasakyan o mga tao. May mga tauhan naman ng parte LGU na kasalubay ng papanto ng trapiko sa lugar. Samantala, inaantay pa ang pagdating ng mga utility company na may saklaw sa mga kable upang ligtas na matugunan ang sitwasyon at may tagawa ang pag-aalis ng sumabit na truckhead. Ang inyong kapuso Mau de la Cruz, may maraming PEWD na pagtuto. Maraming salamat, Bonnie Mau de la Cruz. Samantala, Kati, meron hong Mr. Superradyo DCWD na kasabaybay natin tumugon Ayun. dun sa problema ng isang pasahero sa Manila Northport. Baka nung kwento yan, Manny Vargas, Manny. Salamat sa ating kapuso, ha? Yes, Kirby, pari-order, kanina mo natin ba na-report niya natin yung isang dating driver ito na napilitan na ngayong umuwi na kanilang probinsya sa Surigao. Dulot niya ng pagkakaroon niya o pagiging survivor niya ng stroke. Ang problema, tapos ang pera nitong Kuyang Itre Jr. o kaya yung kanyang pinagpuntanan na sana ay iuwi niya. Yung mga gamit niya na iuwi niya sa kanilang probinsya ay hindi niya maiuwi dulot niya ng kakapusan ng pera. Kanina matapos yung report natin, merong nakipag-ugnayan na nagpagalan ng ginagawan sa Manila Northport upang magpaabot ng pera. Tumanggi na yung ginagawa niya na humarap sa camera at pinagkasino na bang iabot yung perang kinakailangan ni Mang Itre para naman na maiabot sa kanya at Magpalainawa kayo ng isang kabutihang ginawa kayong Lunes Santo. Maganda yan. At least mag-motivate at agency. Wow. hindi na natin makakasip kung magkano, pero higit pa doon sa pangailangan para sa cargo. Kasi yung cargo na yun, kung makikita, meron kasi nagkomento na isa, nagsabi, bakit naman kasi merong parang yung para sa susugan, yung inupahan. Yung video game machine. Video game machine. Yun, nagsabi, bakit daw kasi merong pang gano'n. Ang katulad yan ni Mang Itre, kailangan niyang iuwi dahil hindi niya pinagpuntaran sa kanyang inita bilang driver at bilang aasahan natin niya na pang-discuss nilang mag-asawa silang pamilya ang pumili na ng shotgun at nakita nilang pagputo na niya ng pera ang pagpili ng kanyang gamot dahil sa kanyang survivor. So, ang nanay niya, hindi pa na lang ang ipang nasabi para ang pinagpuntaran nito. Pero dahil sa isutuloy ng ating pamamahay na nakikita sa karami dito sa Muslim, ngayon, nagawa ng desisyon at may konting para may makain din ng tao na hindi kami marami sa hindi lamang sa nilang pera ang pakasin kanya sa bahagi ng shutdown. Hindi ko rin napalitan na nakuha natin news na sana nga ay masitan pa at ang iba pang mga kababayan natin mayroong problema ay pagkaroon silang tulong yung kanilang mga kinakaharap na sinarin dahil sa nagpapatuloy na pera hindi natin tangan ang iba ni Marcos Kasi ay radyo at hindi na dapat po. Maraming salamat, Manny Barros. Akala mo kasi panglibangan lang, hindi panghanap buhay kung gagawin po ni tatay ito. Magandang pagsasakripisyo, di ba tayo ngayong Holy Week, di ba yung iba, wag muna magsa-social media, di ba yung iba hindi muna inom
kayo mag-natin, Sir Orly, no? Walang nakalagay doon sa executive order at yun nga, yung pag-declare ng national energy emergency ay hindi nag-trigger na tayo ay nasa state of national emergency. So, hindi ma-trigger yung pag-implement ng mga mechanism for the price freeze under the Price Act, for example, RA 7551, na ito talaga yung automatic na paglalagay ng freeze sa ating suspension ng ating mga pangunahing produkto. So, yun din yung pinagtatakaan namin at ito, ginagamitan ng mga ating mga mangingisda, no? Yung fuel, yung kanilang mga bangka. Tataas ang presyo at yung sa tumaas na, may mga pagalaw na yan sa mga wet market na hindi naman regularly namomonitor ng supply. Kasi ang nakausap nila at yung medyo nakakatawang ang isipin na parang okay naman yung nakikiusap sa manufacturer. Pero bakit parang wala silang magawa? Parang hindi nila talagang ma-impose. Iba yung pakikipag-usap, request. Ito yung pag-impose, di ba? Sa mga negosyo na magkatupad nga ng price freeze. Kasi nga, yung EO mismo ay walang isin or parang ano lang, papel lang at very performative yung sinasabi natin na parang paano lang, palabas. So, makikita natin yan sa mga susunod na araw na parang hindi natin yan mararamdaman kasi hindi talaga yan ang tunay na sitwasyon sa ating mga maliliit na palengke, sa ating mga araw-araw na pinagbibilan. Kasi yung sa groceries, sa sinabi po ng mga manufacturers na yan, iilang bilang lang po yan ng mga produkto out of 1,000 of products na kinakailangan ng ating mga mamamayan. Okay, yung hawak po ng DTI kasi hindi kasama yung mga sa mga market, ano po, yung mga gulay, ganyan. Sa DA po yan, pero yung mga halimbawa ay asukal, noodles, ganyan. Base po sa inyong monitoring, may sanihan, ano na ba, may pagtaas na ba? Kung sa mga manufacturers po, yun ang hindi pa namin na-monitor kasi nga meron silang suggested BS price na dapat naman talaga in-effect naman ito even before the declaration of the national energy emergency. Kaya lang, yung pakikipag-usap na po yan ay may time frame lang hanggang anong buwan ba yung ginamit nila? April? So, yes. So, after that, posible po yung tumaas kasi even the manufacturers and the supermarket owners, they say na talagang kakaroon ng epekto yan in the coming months pa. Kasi, syempre, kailangan nilang bang-usin. Sinasabi, mga losses nila na parang nag-iwan. Anyway, sumunod naman dahil obvious naman yun ang nangyayari sa merkado ngayon. So talaga meron pagtaas. Siguro pamamihan ng nararapat na siguro natin dito tiyakin kung may pagtaas. Bakit meron may pagtaas? Tama ba yung pagtaas kaya hindi sosobra na mas magiging pabigat na mismo sa mga consumer? Ilan naman na kanila pinabanggit maging sa kasalukuyang presyuhan sa langis? Oo, tama po kayo, Sir Orly. Yun talaga ang kailangan ng strict monitoring at implementation ng mandato ng DTI bilang sa kanila yan na nakaalat na yung price monitoring. Ang problema lang, kapag kung hindi pa natin nakikita na parang yung urgency nung pagdedeklara ng emergency ngayon, parang magtutulong ata ang Uplift Committee at nagtataka kami bakit hindi ba ng Uplift Committee DTI bilang na nga yung kanilang mandato, medyo naingat yata sana, hindi na alam kung nakalimutan ka, ito pa naman yung pinaka-importante sa pag-i-implement ng price freeze. So, dapat malinaw yan ng gobyerno bakit gano'n yung naging komposisyon ng Uplift Committee at wala man lang din pag-contact sa emergency yung mga batas no, na nagtatalaga ng automatic price freeze such as PRA
7.5 if you want, or the price tag. Parang ingat na ingat kasi no, sa bawat pagkilos pagdesisyon ng Malacanang, lalo-lalo na tayo yata ang isa sa mga bansa na talaga napapaligiran tayo ng mga deregulasyon. Industriya ng lahat, deregulated, lahat ay pwede patakbuhin ng pribadong sektor dahil napa-privatize tayo. Kaya siguro gusto nang ingatan. Pero kahit naman siguro di pag-usapan niya na mamamaya, ano na naman yung ating batas, di ba, sa profiteering and smuggling act? Yes, sir, tama po kayo. Andun ang mga batas, pero ang problema, may policy gap at may confusion. Confusion tayo kasi meron nga tayong competition mo eh. Pero parang wala naman nangyayari competition kapag sana mo monopolyo ng ilang pwede na natin tawagin cartel. So, yung tatlong malalaki yung Petron, Shell, at yung Caltex, yung presyo ng market prices ng petrolyo. So, nakita naman natin yung mga nakaraang linggo, nag-uubos pa tayo ng supply, bago pa yung pumasok yung gera, pero malakas silaan na nila. So, ganun pag-work ang isang deregulated oil industry. So, panawagan ng suki, dapat itabansa na talaga yung ating oil industry. Alam naman natin, ine-export yan, tama yun, pero dapat maiba din sa state control ang petrol, no? Para at least meron tayong security blanket na tinatawag kung saan yung effects nito sa mga consumer. In fact, sa Southeast Asia, ang bilis ng kanilang mga gobyerno na pagtanggal ng mga taxes. So, halimbawa yun sa Vietnam. Regulated Tapos sa... Thailand, Malaysia, regulated lahat yan, pamamabihan. Kaya pa sinabi nila kung saan dito na kayo, wala silang magagawa. Hindi naman sila gobyerno. hindi sila magreklamo na kakapusin. Ang action ko sa mga subsidyo, halimbawa sa Indonesia. Okay, so bukod po dun sa pagre-repeal ng oil deregulation law, ano po yung dahil minanais yung maging action ng gobyerno, dahil mukhang kung magkakaroon ng pagbabago sa oil deregulation law, matagal-tagal pa yun. Pero yung sa ngayon po, talagang marami nang umaaray. Tama po kayo. So, sa long term, dapat talaga yung repeal, and then immediate yung suspension ng excise tax at ng gas, hindi lang ng petrolyo, kundi ng basic commodities. Kasi 12% yun ng cutting for oil. Bawat manufactured goods, kahit na sa tiyak, di ba, 12% VAT. So, dagdag yan sa pasano ng mamamayan. Kung tatanggalin yan, 10 pesos, 20 pesos, napaka-laki yung direct effect niyan na matatanggal agad sa ating mga pinapasan. Meron kagad dito pa piso, siguro ang pwedeng pakiusap na natin ngayon, ito pinapagin ng DTI, sila yung for enforcement, hindi naman sila pwede magsabi na hanggang dito lang dahil sa ngayon na National Energy Emergency, yan yung trabaho ng APLIP. Kailangan natin ng presensya nila na lagi mag-check sa mga pangunahing grocery, supermarket, para pwede nga siguro lagi silang active ng DA sa mga palengke, sa mga darating na mga araw, lalo-lalo na mamamihan. Oo, tama po kayo, sir. So, sana nga nakita natin po sa EO na sana binigyan pa ng additional powers ang DTI to fund their employees na parang umusok sa monitoring ng bawat pamilihan. Pero, yun nga, bakit wala ito sa EO na pinirmahan? Tapos wala rin yung pagbenta ng price bill kahit saan basahin sa executive order. So, makikita natin ito, ano ba, with the market government big group at big power dun sa kanyang sinasabi, buliwas na to, o talagang bilang na ito, parang pinapaasa lang tayo, parang ikot-ikot lang na na parang yung subvention ng request, yung mga demands ng ating mga transport workers sa taas pasahe. Una, in-approve, tapos binawi. Tapos dito, di ba? Parang ang bulong, masyadong hindi comprehensive yung solusyon, at parang hindi nila talaga alam kung ano yung needed na makakaginhawa sa mga mamamayan. At nakikita nga namin, parang ang pinaproteksyonan lagi yung mga negosyo, no? Na nag-exist ang ibang foundation na sinusuportahan namin, mag-impose ng web tax, no? Para sa mga ating mga tax business. Sila naman ang dapat talagang mag-contribute sa ating ekonomiya dahil forever naman yung kanilang mga kinikita ang lalaki ng mga negosyo nila.
kailangan din nila kumita kasi nagmamasahe naman sila sa kanilang pagbili ng mga supplies, hindi maiwasan na talagang tumataas yan. Eh, marami pa naman natin nakadepende sa mga sari-sari. Eh, ito yung malapit yan. Andyan lang eh, di ba? Kaya nga naman dito Coca-Cola. Pupunta sila sa mga malalaking Mamamasahe pa. alis, may mamamasahe pa. So, kailangan pamigin din nila yun kasi kailangan din nilang kumita at mag-supply. Pero pwede itap ng BPI, mga barangay. Sabihan ka. Oo, nag-tricycle ka. Siguro 50 pesos na binayad mo, pero benta mo dito, tubo ko na 10 piso. Sobra naman yata yun. Dapat na sabay-sabay nga po yan, no? Yung monitoring, yung identify natin kung hoarding naman, no? Kasi nakita natin, nung nakarang linggo, may mga napalagay ng petrolyo sa mga, no? Sa mga containers. Pero ang lalaki ng mga sasakyan, ang gagara. Pero yung mga mangingisda natin, magkaroon ng time na hindi lang sila binibigyan ng gas sa mga containers kasi daw bawal hoarding. Pero paano sila nakakakuha ng supply para mga pangisda? So parang hindi talaga nagiging Dito po. systematic yung approach ng gobyerno dito. Ang daming Okay po. kalituhan. Ingat po kayo. God bless po. Mga missed points na dapat hindi Thank naman you. nangyari kung may mabilis na approach. Diba? Ayun, tama ang yung pagsabi. Panik lang talaga ang magagawa. Kasi yung sweldo, hindi na naman tumaas. Tapos, nag-declare na for the work week or ginawa na ng iba pang working day. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is John, the Filipino channel. Ang iyong mga